mga kababayan. Sabi po, o naglabas na po ng pahayag ang Department of Health, mga bossing, tungkol po doon sa umiikot na balita, no? Na meron na naman daw pong matindi, ha? May matinding virus na naman daw po na kumakalat at mukhang mas malala pa daw po sa COVID-19, mga boss. Wala naman po yatang katotohanan. Ito po ang sabi ng Department of Health, mga bossing, on alleged international health concern. Public Advisory, January 3, ngayong araw ho, no? 2025. Reliable source currently do not support circulating posts on social media about an alleged international health concern, mga bossing, no? Wala nga daw pong sapat na ebidensya at walang katotohanan yung umiikot sa social media na meron na naman daw pong matinding virus. Tinatakot po ang mamamayang Pilipino, mga kababayan, no? Kasi naman nung panahon nung pandemya, nung panahon po ng COVID-19, mga bossing, Diyos ko, marami pong mamamayang Pilipino at hindi lang po mamamayang Pilipino. Buong mundo po apektado, mga bossing, dahil po doon sa COVID-19. Lahat po tayo nahinto. Trabaho, negosyo, nagkaroon nga tayo ng tropa, mga kababayan. Hindi na natin alam kung ano ba kaya ang susunod ng mga kabanata dito sa virus na COVID-19 na to. Ganun ang tumatakbo sa isipan natin. Ako ho, mga bossing, mahilig ho ako sa sapatos, mahilig po ako sa mga relos. Napahintuan ko ng pagkukolek Bakit ho? Sabi ko, COVID-19, wala akong pupuntahan. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin yung napakaraming sapatos na kinolekta ko. Hindi ako makalabas ng bahay. Gusto ko ibenta, wala namang bibili. Sabi ko, tigilan ko na to. Dadalawang peraso lang naman yung paa ko. At isang pares lang na sapatos ang kailangan ko. Tinigilan ko na ho, mga kababayan. Sabi ko, parang nakakapanghinayang lang, no? Sa panahon ng COVID-19, kailangan mong kumita, wala kang kita, no? Meron kang mga sapatos, hindi mo masuot. Tinigilan ko na. Pero ako lang ho yun. Yung mga nagko-collect, tuloy nyo lang kung ngayon talaga ang hiling nyo at yan ang makakapagpasaya sa inyo. There is no confirmation from either the cited country or the World Health Organization. Ang pagkakaintindi ko ho, mga kababayan, yung cited country na nakikita ko ho, ang China, mga bossing, no? Sa China nang galing ho. The Philippines, through the Department of Health, DOH, is an active participant in the network of the WHO, o World Health Organization member states that follow the International Health Regulation, IHR. Established system is what gives reliable updates about international health concern. Ayan naman po, mga kababayan, matibay naman po pala yung sandalan natin no? So yung mga ganitong kumakalat, huwag nyo munang stressin yung inyong mga sarili. Baka ho, pakawala lang ng China yan. Baka ho, ginugulo at tinatakot ng China, mga kababayan, ang bansa natin. Baka, no? Pakawala nila yan. Di ho ba? Siyempre, alam nyo naman po na ang magulong bansa napakadali pong sakupin. Di ho ba? Napakadali pong sakupin ng magulong bansa at yung walang matibay na gobyerno. Uunahan ko na po kayo, sasabihin ko po sa inyo, ang gobyerno po ng Pilipinas ngayon, napakatibay po niyan, mga kababayan. Lalong-lalo na pag pinag-usapan yung West Philippine Sea, patibay ng patibay po ang ating depensa kontra po doon sa mga umaangkin sa ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Okay? Tuloy ko. Philippine Disease Surveillance System are in place and working. The DOH is actively verifying all information and will keep the Filipino public updated. Please do not share questionable websites on online source. Let us not spread misinformation and confusion. At dito na nga din po, mga kababayan, no? Kung isasama mo na din dito sa topic na ito, yung pagpapatawag ng Quad Committee sa mga vloggers.
Dahil po laganap kasi yung mga disinformation, misinformation at mga fake news ho Kaya naman po, hindi quad committee, tri-committee, 3 committee ho ang magsasama-sama upang labanan yung mga disinformation at misinformation na nangyayari po sa ating bansa. Mga bossing naman, napakasimple lang ho, no? Kung ikaw ay isa doon sa mga vlogger na alam mo na tama ang ginagawa mo, hindi ka matatakot diyan sa mga patawag nila. No, sasagutin mo yung mga tanong. Pero kung ikaw ay isa doon sa mga vlogger na nagpapakalato ng mga peking balita at walang katotohanan na mga balita ay naku, dapat lang siguro matakot ka. No? Dapat lang siguro kabahan ka. Kaya kapag may nakita kayo ng mga vlogger na kumukondena doon sa tri-committee o doon sa Congress na gaganaping hearing na yan, naku, manmanan nyo, siyasatin nyo yung kanilang mga vlog, baka isa yan sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news, mga bossing. Kaya lalo ho ito, mga bossing, di ba? Misinformation, disinformation sa kalusugan, yung mga tao na makakarinig, makakabasa, o makakanood kung anumang video yung ipapakalat nila dyan, mga kababayan, magdudulot po ng takot, magdudulot po ng trauma, maaapektuhan ang pang-araw-araw na buhay. Di ba? Kaya dapat po tayo ay makiisa doon sa gaganaping hearing ng tri-committee para labanan po yung mga disinformation, misinformation at mga fake news ng mga vlogger para lang kumita, mga kababayan. Di ba? Tayo naman, ba't tayo kakabahan? Lahat po ng ating content, lahat po ng ating topic, ayan, meron tayong mga materials. Meron po tayong mga kinukuhanan na galing po sa mga mainstream media, mga kababayan. Kaya ang Mark Ramos, tuloy-tuloy lang po. Kapag tayo ay mapatawag sa Kongreso, ibang klase yung Mark Ramos. umaabot ng Congress. Anyway, mga bossing, iwanan ko na po muna ito. Shoutout sa inyong lahat diyan sa comment section. Lahatan na muna para hindi tayo aksayado sa oras dahil kailangan po at nagmamadali. At huling topic po natin dito, mga kababayan, ang Vice Presidente may sagot. Nagagalit ang Vice Presidente. Napagtitripan lang daw po ang kanyang airpot. Yan At ang pang-apat nating topic yung sa pagkakatanggal o pagkakasibak ng Vice Presidente sa NSC. Anyway, mga bossing,